Hello guys, hello Gemini. Welcome dito sa aking channel, Polaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, kabay energy para sa lahat. Tingnan muna natin yung first half ng 2025 and then second half and advices. Okay, so Gemini, maraming salamat sa lahat ng mga nakasubscribe and dun sa mga nag-follow, nag-share ng ating mga videos. And dun sa mga bago pa lang, I hope na mag-stay kayo and makaresonate kayo dito sa mga messages. Okay, tingnan natin. Okay, kunin muna natin yung energy for the first half and then the second half. Ito yung first half. And sa ilalim yung the second half. Okay. So, kung makikita mo dito, yung first half mo, Gemini, is sobrang prosperous. Okay? Yung King of Pentacles na yan, ay yan yung barahan na nagsasabi sa'yo na you will be very successful, established, you will receive abundance, success, prosperity and balance. Okay? Pwedeng meron kang mga purchases sa bahay, pwedeng may mga possessions, wealth. Nakikita ko share dito na merong mga inheritances, payouts, payments, lump sum of money na posibleng mahawakan ka. Gemini sa first 6 months. Okay? And the second half is Ace of Cups. At ang Ace of Cups na to is fertility, emotions, and feelings. So, ibig sabihin yan, aapaw yung cups mo. Aakaw talaga. Sorry. Aapaw yung cups mo. Okay? So, ibig sabihin, ang dami-daming celebrations ka na posibleng i-celebrate dito. It's either new relationship filled with excitement, joy, and happiness. Sobrang saya ang posibleng may experience mo. Yung parang excited ka, na parang teenager na may butterflies sa stomach mo. Okay? So, nakikita natin dito na sa second half from July until December 2025, ito yung emotion na posibleng maramdaman mo. Okay? Okay. So, tingnan natin. First half muna tayo. First half. Gemini. Okay. January, February, March, April, May, and then June. Okay, so these are the cards na posibleng resonated ka or pwedeng magbigay sa'yo ng advices or pwedeng guidance. Okay. So, ang January card mo dito is 8 of Wands. Okay? Yung 8 of Wands na to, it's good news, fast-moving news from kung saan mang galing ito. So, ibig sabihin, yung January mo ay sisimulan mo yung 2025 na masaya kasi ang daming good news dito, letters, email, social media, appraisal, pwedeng mga recognition, rewards, awards, congratulatory, victory, success. Okay? And ito naman, major arcana siya na temperance for the month of February. So, nakikita mo dito yung patience. Okay? So, sinasabi sir dito na kailangan mo ng sobrang pasensya dito. Ang card nito is nagsasabi na kailangan mo dito ng peace and harmony. So, for the month of February, nakikita ko sa'yo na kahit anong gawin mo or kahit anong plano mo dito or kung ano man ang actions na gagawin mo, make sure na kalmado ka. Okay? So, kung may mga resolution ka, meron kang mga gustong simulan, gustong gawin, sinasabi dyan sa'yo ng barahan na kailangan mong maging mapasensya. Ito ay moderation card. Ibig sabihin niya, pwedeng, kasi itong dalawang cups, diba, tinitimbang mo. So, make sure na maging parang
matipid tayo. So, saving money, moderation, matipid, manage your resources, your energy, your attention, love, in moderation. Okay? Moderate mo. And kung makikita mo dito, it's a fire sign energy para sa lahat ng Sagittarius. So, if ever mayroon kang kakilala na fire sign, especially Sagittarius, kailangan mo maging mapasensya sa kanya, especially kung karelasyon mo siya, kasi posibleng matrigger yung emotion mo dahil sa Sagittarius. So, in short, kailangan mo dito ng sobra-sobrang pasensya. Kasi pwede kang ma-trigger, or pwedeng yung emotion mo ay posibleng mag-flack down or parang mag-iiba siya. Okay? And for the month of March, nakikita natin yung Five of Swords. Yung Five of Swords dito is defeat. Diba? Cancellation, humiliation. So, may kailangan ditong tigilan na. Diba? Yung parang isuko na siya. Pwedeng relationship, plano, trabaho, or kung ano man tong pinaglalaban mo na hindi na worthy, kailangan mo na siyang isuko. Okay? So, may surrender energy dito ng March. So, kung halimbawa, feeling mo, yung ini-aim mong success or goal ay hindi na siya resonated sa present situation mo in future, time to move on na. Time na para isuko siya. Okay. And next naman is etong April natin na Knight of Wands. At ang Knight of Wands na to is nagsasabi sa'yo na fast-moving siya, excitement, confidence. Parang sinasabi niyan sa'yo na sobra kang dedicated sa kung ano man itong gusto mong simulan, gusto mong subukan, or parang sinasabi na ito na mabilis yung action. So, pwedeng kung single ka, may mga darating na tao sa buhay mo na pwedeng magpatibok ng puso mo, or pwedeng may mag-offer sa iyo ng love or relationship, or kailangan mo ditong magdahan-dahan kasi itong energy na to is sobrang mabilis siya. Sobrang bilis, like pwede kang magdesisyon ng in 1 hour, pwede kang magdesisyon, so mag-iingat ka dito. Okay? And itong Knight of Wands na to, sinasabi sa iyo na dapat is maging matalino ka sa bawat movement, maging matalino ka sa bawat actions na gagawin mo. And pagdating naman ng May, it's a destiny card to. So, it's a destiny card. Sinasabi dito na ang Wheel of Fortune na to ay may posibleng dala sa iyo na good luck, good fortune, destiny, fate, or pwedeng kung ano man to, karma, good karma, balance, home management, parang ganun, family life, money. So, nakikita ko siya dito na magkakaroon ng pagbabago ang overall na buhay mo ngayong year 2024, 25, especially at the end of first half ng 2025. Okay? And last card natin is for the month of June, Seven of Swords. Itong Seven of Swords na to is choices, ideas, inspiration. Mag-iingat ka dito kasi itong card na to is medyo delikado siya. Siguro yung iba sa inyo dyan is masyado kayong nagtitiwala, diba? So yung iba mag-iingat ka kasi posibleng maloko ka sa buwan ng June. Money, career, financial. Pwede kang maloko, ma-deceive, ma-betray ng kung sino man na pinagkakatiwalaan. Okay. And tingnan natin yung mga advices sa'yo para sa first half. Okay. First 2 months. Okay. Second and third. Okay. So, Gemini, yung first 2 months mo is January and February. Number 9, amble with contentment. So, nakikita natin dito na same din with temperance. Kailangan mo maghintay. Diba? So, waiting. Kailangan mo maghintay. Huwag kang magpadalos-dalos dito. And much better na hanapin natin yung tamang tao, tamang information. Mag-iingat ka sa mga kwento. Mag-iingat ka sa mga energy na pumapasok o pinapapasok mo sa buhay mo. Kailangan bago simulan yung taong ito, maglagay ka ng boundary sa paligid mo. Kasi parang nakikita ko sa'yo dito, lahat ng energy tinatanggap mo, ang ending, medyo hindi maganda. Okay? And for the month of March and April,
Number 21, 3, enjoy the journey. So, dito sinasabi na stay in the present and flexible. Okay? Maraming pagbabago ang posibleng maganap ngayong taong ito. Sa'yo, sa mga kapamilya mo, kaibigan, sa paligid mo. So, kung ano man ang pagbabagong ito, it's either maganda or hindi maganda, accept it. Okay? Huwag mong kontrolin yung situation. And dito sinasabi ng baraha, mag-focus ka sa kasalukuyan. Huwag kang masyadong mag-focus sa future mo, or huwag kang masyadong ma-expect, or huwag kang masyadong mag-focus sa past mo. And for the month of May and June, number 28, 10, seeing both sides. Yun, sa May and June, especially meron ditong pagbabago. So, maraming magbabago sa buhay mo na posibleng mag-offer to sa'yo ng success and prosperity. But be careful kasi pagdating ng June, mayroong 7 of Swords. Take a step back. Kasi parang like may mag-offer sa'yo ng transformation or kung ano mag-i-offer sa'yo, i-weigh mo muna yung positive and negative, and then dun ka muna sa parang ano to, reflection. Reflect ka muna bago ka gumawa ng decision. Okay. Okay. Okay, July, August, September, October, November, and December. Okay. So, etong July mo is Knight of Sword. Yung Knight of Sword mo is, yun nga yung sinasabi ko sa'yo always na aggressiveness. Iwasan mo yung maging aggressive sa buwan ng July. Kasi, dito sinasabi, minsan ayoko yung barang to. Pero minsan gusto ko din. Pero dito sa inyo, Gemini, mag-iingat ka. Okay? Kasi ito, pwede kang gumawa ng desisyon, isang aggressive na desisyon na pwedeng pagsisihan mo sa bandang huli. So, sa buwan ng July, bago ka gumawa ng any actions, pag-isipan mo muna, or yun, timbangin mo muna yung sitwasyon. And yung August mo, related siya sa July mo. So, parang yung August mo is kailangan mo siyang bantayan. Bantayan mo yung mga ginagawa mo, bantayan mo yung mind mo, mindset mo, kasi minsan yung brain natin is hindi nila alam kung ano yung tama at mali. So dito sa 7 of Wands, sinasabi sa'yo dito na make sure na yung dinidepensahan mo, okay, ay talagang good siya. Kasi minsan sa sa family natin, like example, gusto nating protection yung family natin, protection na yung kapamilya, kahit alam natin na nasa mali silang direksyon. So, dito sinasabi, hindi lahat ng pinoproteksyonan mo ay kailangan ng proteksyon. So, maging fair ka dito, okay? Dito kinakailangan ng justice. Ibig sabihin, weigh the circumstances. Alamin mo kung tama ba itong ginagawa mo or hindi. And next card natin is for the month of September is 4 of Cups. Ang 4 of Cups nito is waiting, okay? So, sinasabi dyan sa'yo na pwedeng naghihintay ka or may naghihintay sa'yo. So, depende yan kung ano yung hinihintay natin. Medyo bored ka dito, hindi ka kontento. Parang, tingnan mo yung kamay mo, parang ganun. So, naghihintay ka, medyo impatient ka. So, either naghihintay ka ng offer, financial, emotional, or pwedeng kung ano man yung na-offer na, ino-offer sa'yo or gusto mo. Okay? And yun na nga, pagdating ng October, doon darating yung offer na hinihintay mo. Kasi dito sa 6 of Pentacles, posibleng may regalo kang matatanggap, may susuporta sa'yo, pwedeng may magpapautang sa'yo, and at the same time, may mga tao na hihingi ng tulong sa'yo. Okay? And then, November naman is 9 of Cups. Ang 9 of Cups nito is overall happiness, overall success, overall emotional peace. Diba? Wishes, wish granted, diba? Para siyang mala fairy tale. Satisfied ka sa kung anumang emotional and financial na kailangan mo. Okay? And meron din ditong completion. Okay? So, may occasion din na isi-celebrate. Maraming rason para mag-celebrate ka. And for the month of December, the High Priestess. High Priestess, tapusin mo yung taong 2025 na wise. Okay? Matalino. Makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. And since this is the last month of the year, sinasabi na iregalo mo na sa sarili mo yung patience, iregalo mo na sa sarili mo yung parang slow movement. Okay? Huwag kang kikilos ng December ng hasty or mabilis.
And etong high priestess na to, sinasabi na hindi ka dapat natatakot sa kung ano yung naghihintay sa'yo. Okay? Kasi minsan, masyado tayong natatakot. So, dito makinig ka sa iyong intuition, mag-pray, diba? So, pairalin mo dito yung pagiging spiritual mo. Okay. Okay, so July and August, mayroon kang number 19, 1 plus 9 is 10, polite declaration. Dito sinasabi na, tingnan mo, ito ay related dyan kasi sinasabi dito na you can move in whatever direction you need to accomplish your goal. So kung ano man itong direction na gusto mong pasukin, puntahan, go lang ng go, okay? Sinasabi na oras na ito para lumabas ka sa comfort zone mo, i-claim mo kung ano yung para sa'yo, and stay in power. Parang ganun. So empowerment ito, na card na to. So ibig sabihin, gawin mo kung ano yung nararapat para sa'yo. Lumabas ka sa isang sitwasyon na hindi na resonated sa'yo. Okay? And for the month of September and October, tingnan natin. Okay, blend into the environment. Number 36-9. Dito sinasabi na marami ka doon na skills na pwedeng magamit mo sa kasalukuyang sitwasyon. So, kailangan mo ng parang mahabang oras para i-assess yung mga nangyayari sa buhay mo or sa sarili mo or sa kapaligiran mo. So, ibig sabihin kung anong nangyayari sa ngayon, lalo na September and October, huwag kang masyadong magpanic. For example, September, naghihintay ka, parang naghihintay ka sa wala. And siguro magiging temptation mo dito is magde-decision ka ng hindi mo pinag-iisipan. And good thing dito, sinasabi na gamitin mo kung ano yung meron ka sa ngayon. Okay? Para i-assess yung situation. Para malaman mo yung tamang action dito. Okay, and last month natin is November and December, gentle moderation, 42. Okay, take your time. So, nakikita ko sa'yo dito lahat ng messages, sinasabi take your time. Okay? Posibleng makatanggap ka ng pressure from your family members, from friends, or mismo sa sarili mo. So, kailangan mong i-release yung pressure na yan. Go with the flow. Okay? Huwag magmadali. Okay? If, for example, ano man itong happiness na doon nararamdaman mo sa ngayon, i-treasure mo siya, di ba? Or parang i-keep mo yung feelings na yan, okay? Sinasabi yan sa'yo na kailangan mong acknowledge. Yun yung tamang word dito, is acknowledge mo kung anong nararamdaman mo sa ngayon. For example dito, masaya ka, di ba? For the month of November, sobrang saya mo. Pwedeng may okasyon, family occasion, or gatherings. Sinasabi dyan na kung may occasion gatherings, maging masaya ka, hindi ka dapat malungkot, okay? So, alisin mo yung pressure na nararamdaman mo from your family, from others, or from yourself, para magkaroon ka ng freedom to decide, freedom to action, diba? So, yun ang nakikita natin. So, I hope na makuha mo yung energy dito. Thank you sa lahat. Natay para sa lahat ng Gemini. Maraming salamat Gemini sa panonood. See you again. Bye!